So ano mong gagawin dyan is isasaksak mo na yung mga router mo. Then pag nag-switch yan is may pipindutin ka dyan na item, na i-hold mo yan hanggang mamatay yung router. Dahil dalawa yung gagamitin ko, dalawa din yung i-reboot ko na router. And then pagkatapos nyan is isasaksakan na natin siya ng network cable. Magkabilaan yun. Kakailanganin mo dyan ng 4 na network cable dahil sa may router, dalawang router at dalawa sa may PC. Pagkukunikin mo yung dalawang yan. Then pagkatapos yan, dapat may papakita dyan na ng network. I-okay mo lang yun. At yung susunod dyan is yung may logo ng computer. Susunod mo yung change adapter setting, right click and properties. Then pag walang nakakarga is okay mo lang yun. Then i-close mo siya. And tatype mo dun sa may E is 192.168.0.1, then enter. Kapag nakapasok ka na dun sa may ng router is itatype mo kung anong password ba binibigay ng assessor o yung mo dyan, kailangan na password mo. Dapat magkapareho para makapag-login ka. Dahil server yung una natin is muna tayo sa may network LAN, and then papalitan natin siya ng IP address. Ginamitan ko siya ng 192.1.1.1 and tapos sa may subnet mask niya is 255.255.255 and 0. Then pagkatapos yun is intay mo lang hanggang matapos. Then pagkatapos nyan is i-enter mo yung password na kinarga mo kanina dun sa may umpisa ng mo. Then pagkatapos yan is pupunta ka sa may quit setup. Then next mo lang yan hanggang sa pipindutin mo yung access point. Then next, then papalitan mo ng name yung router. Pinalitan ko siya ng name ko. And then yung wifi password na yung kung nakadepende sa assessor o kung ano yung kailangan na password. Then yung LAN type, papalitan mo siyang static IP, tapos i-disable mo yun. Pagtapos mo disable is scroll down tapos pindot finish. Hintayin mo matapos yung loading niya. And then pagkatapos yan is i-enter mo ulit yung password. Check mo kung tama yung pagkagawa mo. Then sa may wireless is access point, then name ko na yan. Then okay na yung pinagkagawa. And isasaksak na natin yung isa pang network cable. Then pagkukunikin mo na yung computer at yung router, ginala mo nang gamitin ng patch panel at dalawa ng network cable. Pagkatapos yan is babalik ka dun sa may pinaggawan mo ng router. Then pag walang nagpapakita dyan is pupunta dun sa may logo ng PC, right click mo yung open network, tapos change adapter setting, right click mo ulit yung item, tapos punta dun sa may 4. At tapos yan, iyan mo yung dyan, at is yung server is 192.1.1 and 1.
Pagkatapos yan is okay mo na. Close, then close and close. Click mo dun sa may status. Yan na, nagpakita na ulit. Tapos nyan is Windows R. Then type mo ulit yung CMD. Iano mo naman dyan para makita is IP 192.1.1.1 negative T. Tapos ganun pa rin sa isa, yung kung anong number yung sa may router mo. Kung na-check mo na yung dalawa, pupunta na sa may Windows. Parang ganun lang din sa may pinagkagawa, pero may iba lang sa Windows. Check mo lang muna din sa may adapter, tapos punta sa may 4, naka-opt-in yan. And then punta ka ulit sa may yung E, muli yung 192.168.0.1. Kakarga mo ulit ng password ng router mo. Ayun na, ganun ulit. Pero ngayon, iba naman yung andito na ano niya, 192.1.3. Yun naman yung sa isang router natin. Sisave lang natin hanggang tapos, hintayin natin hanggang matapos yan. And then, pagkatapos yan, is type mo ulit yung password niya. And then, yan. Nasa router tayo. Tapos, pumunta tayo sa wireless. Papalitan natin siya ng yung last name ko. Then, sisave ko ulit yan. Then, pag nasave mo na yan, is nakita mo dyan sa may router na yan. Then pupunta na sa may DHCP. Then pagdating mo dyan sa DHCP, dyan ka gagawa nung IP address nung pang PC, which is 192.1.1.2. Tapos papalitan mo lang naman dyan is yung start IP address, tapos yung end IP address. Pagkatapos dyan is isi-save mo na yan. Pag na-save mo na yan is pagkatapos yan is ipagkukonek mo na yung dalawang router at dalawang PC dun sa gamit yung patch panel. Pagkatapos mo mapag-connect yan is titignan mo kung napag-connect ba talaga silang apat. Para naman ang dati is yung Windows R, tapos type mo yung CMD. And then pag mo naman is IP, tapos yung kinarga mong IP address. Yan, napag-connect na namin yung apat dyan sa server. Then papakita ko kung may karga ba yung sa may server ko. Properties na nagbabag na naman yung natin. Yun, may nakakarga. Okay mo dyan. And then dun naman sa may Windows is walang nakakarga dyan, which is dahil dun tayo nagawa dun sa may link na ginawa natin. Din yun lang.